Paano nga ba mag-update ng heirs or beneficiary sa pag-ibig? And kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Mahalaga na updated or tama yung mga information natin sa pag-ibig, lalong-lalo na yung sa heirs or beneficiary. Sila kasi yung makakatanggap ng benefits or ng hulog mo just in case na may mga unexpected na mangyari sa atin. And tiwala tayo na sino yung makikinabang or sino nga ba yung makakakuha nito. Katulad ng asawa natin or anak or pwedeng yung immediate family members natin. At sa pag-update nga ng beneficiary or ng heirs dito sa pag-ibig, madali lang siyang gawin and konti lang din yung requirements na kailangan nila. Kailangan lang nila is MCIF, itong pinakita natin, pwede itong i-download online, or pagpunta nyo sa pag-ibig, sabihin nyo lang yung kailangan yung transaction and bibigyan nila kayo ng form na katulad nito. At sa form na nga na to is makikita nyo kaagad kung ano lang yung mga information na kailangan yung fill-upan. Naka-check dito yung pag-ibig MID number. Pwede nyo itong makita sa pag-ibig loyalty card ninyo, sa pag-ibig virtual account, or sa payslip ninyo, or pwede nyo itanong mismo sa pag-ibig. Also, dito, kailangan fill-upan yung complete name at yung updating of heirs. Hindi na kailangan fill-upan yung mga ibang information dito. Hindi na sa akin hiningi ito. At kapag nalagay nyo na yung heirs or beneficiary ninyo, kung anong relationship ninyo, kung kailan yung birthday nila, kailangan na lang pirmahan sa bandang baba at lagyan na rin ng date. Tandaan na hindi kayo bibigyan ng form na ganito kung hindi kayo kompleto ng requirements. So aside sa MCIF, ito pa yung kailangan na dala ninyo. Nakalagay dito na valid acceptable ID, isang photocopy. Nung pumunta ako sa branch or nung nagtanong ako sa guard, 2 valid ID yung hiningi nila sa akin. Pero pinaserox ko yon sa isang papel na lang. So sa inyo, mas maganda na magdala na lang din kayo ng isa pang valid ID or dapat meron kayong 2 valid ID para lang sigurado. At kung sakali naman na hindi kayo yung mismo magpoproseso nito, pwede nyong ipalakad sa ibang tao. Magkakaroon lang ng additional requirements. At yun nga is yung valid ID ninyo pareho. Ikaw na kailangan na mag-update ng data sa pag-ibig at kung sino man yung maglalakad. Original at photocopy ang kailangan dalhin. At bukod pa doon is original copy ng authorization letter na pirmado ninyo. Also, yung Xerox copy nga pala nung ID ko is pinapirmahan din sa akin 3 times. Hindi ko alam kung ganun sa lahat ng branches, pero mas maganda na pirmahan nyo na lang din ng 3 beses yung papel, lalo kung hindi kayo yung maglalakad nung pagpapa-update nga ng beneficiary sa pag-ibig. So, malinaw, ang kailangan lang is valid ID, MCIF form na pwedeng i-download or makuha sa mismong pag-ibig branch, at hindi na kailangan ng PSA copy ng kung sino man yung magiging beneficiary like birth certificate ng bata or marriage certificate ninyong mag-asawa. Kapag okay na, meron na kayong mga requirements, pwede nang pumunta sa pinakamalapit na pag-ibig branch sa inyo at sabihin lang sa guard na mag-update kayo ng data record or ng beneficiary. Papapuntahin muna kayo sa information. Dito kasi re-reviewin kung kumpleto ba kayo ng requirements at dito rin kayo mismo makakakuha ng form na katulad nito. Pag nagbigay nga pala sa inyo ng form, makakakuha na rin kayo ng number. Dito sa number, hihintayin nyo lang siya na mag-flash dito sa screen or matawag mismo. Minsan kasi hindi updated itong screen, so mas maganda na makinig na rin kayo kung natawag na ba yung mismong number. At nung natawag na nga sa akin, binigay ko lang yung mga requirements at in-update na rin yung record ko doon sa pag-ibig. So pwede nyong i-double check or i-clarify kung ma-update siya within the day or kung hindi man kaya ng within the day or kung may issue man, itanong nyo na lang kung kailan mag-reflect sa account ninyo yung pag-update ng mga beneficiary or heirs ninyo sa pag-ibig. At ganun kadali mag-update ng beneficiary sa pag-ibig. Para sa list of valid IDs, ang tinatanggap nila is yung government-issued IDs, katulad nito. Ang pinresent ko sa akin is yung national ID ko na pinrint or dinownload at yung UMID card ko na din. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo pang i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong sa inyo and see you sa mga next videos. Bye-bye!